Oh, Marvick, magbabay ka na sa kanila. Uuwi na tayo sa Pilipinas. Dali na. Bye-bye, Canada. Ano bang hirap para sa pangarap? Lahat may paraan at ating makakaya. Basta kay Leonce, kayo ay tutulungan. Ibabahagi ang nalalaman sa bawat video. Leonce. Huwag ka nang malungkot. Hindi pa tayo uuwi sa Pilipinas. Kailangan pa natin magtrabaho. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Huwag nyo nalang pansinin to si Marvick. Nag-iinati lang to. Kamusta na po kayong lahat, mga kababayan? Sa video po natin ngayon, pag-uusapan po natin yung top 3 reason para sa akin bakit maraming umaalis na mga Pilipino dito sa Canada at umuwi na lang sa Pilipinas. Ang Canada po, mga kababayan, ang isa sa pinakamaganda at pinakasikat na bansa na pinapangarap na puntahan nating mga Pilipino para makapagtrabaho at para po makatulong sa ating mga pamilya dyan po sa Pilipinas. Pero mga kababayan, kaakibat po ng pagpunta po natin dito sa Canada ay hindi lang po puro sarap at saya. Kasama rin po dito yung lungkot at hirap na mamumuhay ka sa ibang bansa na wala kang kasamang pamilya. Katulad din po yan ng mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho all around the world po. Pero sa kabila po ng tagumpay ng mga ilang kababayan natin na makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada, may mga kababayan din po tayo, bagamat na andito na po sila, established na po, nagtatrabaho na po, ay napipilitan pa rin po na umuwi o bumalik po dyan po sa atin sa Pilipinas. Bakit nga ba marami o parami na po ng parami yung mga kababayan natin dito sa Canada ang umuwi at bumabalik po ng Pilipinas? Pag-uusapan po natin yan sa video po natin na to. Meron po akong tatlong reason bakit nga ba ginagawa ito o bakit nga ba umuwi yung mga kababayan natin na nandito na sa Canada pabalik po ng Pilipinas. Tatlong reason lang po yung nakikita ko, mga kababayan, bakit yung mga ibang kababayan natin Pilipino ay umuwi na lang sa Pilipinas kaysa mag-stay po dito sa Canada. Simulan po natin sa top 1 reason ko, mga kababayan, ay ito po yung sobrang taas ng tax dito sa Canada, mga kababayan. Dito po sa Canada, mga kababayan, bagamat malayo yung diferensya ng sahod dyan sa atin sa Pilipinas, ay problema din po ng mga kababayan natin dito yung sobrang laki o sobrang kaltas po ng tax dito sa Canada. Malaki nga yung sinasahod mo dito sa Canada ay 1/4 naman po ng sahod mo ay kinukuha rin po ng gobyerno ng Canada. Ganun po kalaki yung tax na binabawas every time nasasahod ka dito sa Canada. For example, sasahod ka ng mga 1,600 Canadian dollar. Minimum na kaltas ng tax ay mga 300 to 400 dollar. So, ang matitira na lang sa iyo ay 1,200 Canadian dollar. So, okay na rin yun kung makakasahod ka ng mga ganong kalaki. Pero isipin mo na lang gaano kalaki. For example, 400 or 500 Canadian dollar yung makakaltas sa iyo. Napakalaki din po ng pera na yung mga kababayan. Saka dito po sa Canada, mas malaki yung sahod mo or mas malaki yung overtime mo o mas marami kang overtime na ipinasok sa trabaho mo, mas malaki po yung tax na kakaltasin sa'yo. Kaya po ako, nung unang dating ko dito sa Canada, napakasipag ko pong mag-overtime. Puro overtime po yung ginagawa ko nun. Pero nung malaman ko na ganun po yung nangyayari, ay hindi na po ako masyadong nag-overtime. Kasi po, iniisipin mo, sobrang pagod mo sa trabaho, gabi ka, papasok ka ng madaling araw, uuwi ka ng hating gabi na, and then, pagdating ng sahod mo, makikita mo, halos wala nang matira sa sahod mo dahil kinain na po ng tax. Sa isang banda naman po, kahit po malaki yung tax na kinakaltas ng gobyerno dito sa Canada, napupunta rin po yan sa mga benepisyo po
natin dito sa Canada. Ang unang-una po ay yung healthcare system. Libre po yung healthcare dito po sa Canada. Kung magkasakit ka, madisgrasya ka, wala ka pong gagastusin kahit na $1 dito po sa Canada. At pangalawa, libre po yung education. Kung kasama mo yung mga anak mo dito sa Canada, ay libre po. Yun po ang mga dahilan kung bakit po malaki yung tax na kinakaltas dito po sa Canada. So may maganda rin naman pong pinupuntahan. And then every year may nakukuha rin naman pong tax refund. So may portion sa ibinayad mong tax annually na bumabalik po sa'yo. Every year po yun. Pangalawa naman pong dahilan na nakikita ko bakit umaalis yung mga kababayan natin dito sa Canada at umuwi na lang sa Pilipinas ay yung pong winter season or yung snow. Sobrang lamig po dito sa Canada. Kung ikaw ay galing ka sa Pilipinas, for example ako, galing ako ng Pilipinas bago ako pumunta rito, never tayo na nakakita o naka-experience po ng snow. So kaya po isa sa dahilan kung bakit natin gusto pumunta dito sa Canada, para po ma-experience yung winter season. Pero pagdating nyo po dito sa Canada, sa unang linggo lang po nakakatuwa yung snow mga kababayan. First week lang. And the rest ng winter season ay nakasabihin na natin na nakaka-high blood na. Problema na. Maglalakad ka sa daan, sobrang lamig. Lalabas ka lang ng bahay, lalabas ka lang ng pinto, magsusuot ka ng pagkakakapal na mga jacket or winter boots. Hindi ka makakilos ng maayos mga kababayan. Actually, yung ibang mga Canadian nga, pagdating ng mga winter season, ay nagsisialis po dito sa Canada. Lumilipat po sila or nagbabakasyon po sila sa ibang mga tropical countries. For example, sa Pilipinas, mainit pagdating ng winter dito. So, yung mga ibang kababayan natin o yung ibang mga Canadian, umaalis po sila dito sa Canada kapag winter na, nagbabakasyon sa ibang bansa at bumabalik na lang po pagkatapos po ng winter. So, napakahirap po ng winter dito sa Canada. Magsisimula po ang winter ng November hanggang April. So November, December, January, February, March, April. So 6 months, almost 6 months yung winter. Napakalamig po. Dito lang po sa amin sa Ontario, malamig na. Ay papaano pa po kaya doon sa ibang probinsya ng Canada na mas kilala, na mas makapal at mas mahirap ang buhay kapag snow po. At kung may kasama kang kapamilya na medyo may edad na dito sa Canada or may edad ka na pumunta dito sa Canada, ay mahihirapan ka po talagang maka-adjust dahil po sa lamig. Kamag-anak na may mga edad na dito sa Canada, ay mahihirapan po talaga sila mga kababayan. Kaya yung mga ibang kababayan natin na may edad na, ay bumabalik na lang po sa Pilipinas. So, yun po yung pangalawang reason na nakikita ko bakit maraming kababayan nating Pilipino yung umaalis po dito sa Canada dahil po sa sobrang lamig at snow. Pangatlo pong reason, mga kababayan, ay yung cost of living. Yung pamumuhay po dito sa Canada. Napakamahal po ng mga gastusin. Grocery, bahay, sasakyan. Napakamahal po mamuhay dito sa Canada. Ngayon po, pataas na po ng pataas yung mga bilihin dito sa mga grocery dito sa Canada. Kung meron ka pang sasakyan, babayaran mo pa yan hulugan, magbabayad ka pa ng insurance sa sasakyan. Kung meron kang bahay, nangutang ka sa bangko, magbabayad ka pa ng mortgage. At kung minimum wage earner ka lang, ay hindi mo po ito kakayanin mag-isa mga kababayan. Napakahirap po na ikaw lang mag-isa. Kung meron kang sasakyan, nangungupahan ka ng bahay at wala kang katulong na magtrabaho dito sa Canada, ay hindi mo po talaga kakayanin mamuhay dito sa Canada. Bagamat dollar man yung kinikita mo dito sa Canada, ay dollar din naman po yung ginagastos namin dito. Kung sa Pilipinas mo gagastusin yung pera na kinita mo dito sa Canada, ay maaari makasurvive ka. Pero dito sa Canada, mahihirapan ka pong mamuhay mag-isa. Kung minimum wage earner ka lang,
at mabisyo ka pa, gusto mo, maganda yung sasakyan mo, may bahay ka, umuupa ka ng apartment, gala ka rito, gala ka doon, pasyal ka ng pasyal kung saan saan, ay wala po talaga matitira sa sahod mo. Napakahirap po. Doon pa lang sa bayad mo ng sasakyan, insurance, kung mangungupahan ka ng apartment, mahigit kalahati na po ng sahod mo sa isang buwan ay mauuwi na po lahat sa mga bills, pagkain, grocery, telephone, internet, kotse, bahay. Halos wala na po matitira sa sahod mo sa isang buwan. At makapagpadala ka man sa pamilya mo, baka kulang na rin po. Or hindi na po sapat yung ipapadala mo sa pamilya mo dyan sa Pilipinas. Ako mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako, ay aaminin ko na nahihirapan din po ako mamuhay dito sa Canada. Halos wala na rin po natitira sa sahod ko mga kababayan. Akala po kasi ng mga ibang kakilala natin sa Pilipinas, mga kamag-anak o mga kaibigan, ay palibasa nasa Canada ka na, ay marami ka na pong pera. Hindi po ganun mga kababayan. Kaya po nagtitiis po ako na magtrabaho at mamuhay dito sa Canada mga kababayan. So mga kababayan, yan po yung 3 reason para sa akin bakit maraming kababayan nating Pilipino yung umuuwi o bumabalik na lang po sa Pilipinas. Dahil po sa sobrang laki ng tax, dahil sa snow, at dahil sa mahal po ng cost of living dito sa Canada. Kung meron pa po akong nakalimutan ng mga dahilan ng mga kababayan natin dito sa Canada kung bakit sila bumabalik, umuwi na lang ng Pilipinas, paki-comment na lang po dito sa comment section ng ating video mga kababayan. At kung meron pa rin po kayong mga ibang inquiries or tanong, pag po kayong mahiya, mag-comment po tayo dito sa comment section ng ating video. Hanggang sa muli po mga kababayan, ako po si Leon Say. Huwag niyo po sana kalimutan na i-like, i-share yung ating video, click the notification bell para unang-una kang ma-notify kapag meron po tayong bagong upload. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Muli po, salamat. Basta tumutok ka lang, kay Leon Say mag-abang. Dito panalo, yan ay pangako para sa bawat Pilipino. Tuparin ang pangarap mo, lahat yan ay sipagan mo. Dito ay malalaman mo sa